Good morning everybody, each and every one of you. Musta po kayo dyan mga kalangga? Happy Sunday po sa ating lahat. And I would like to greet Mama Mary a happy birthday po sa kanya. Happy birthday sa ating mahal na ina na si Mama Mary. So yan po, today is Sunday. And matagal po kami hindi nakapag-vlog mga kalangga because meron po tayong konting aberya or meron po tayong konting problema mga kalangga, no? Pero konti lang naman. It's a yan nga dun sa last video ni Instik na nanguha siya ng ng dahon ng banaba. So yun po yung one of the reason bakit po hindi po tayo nakapag-vlog this past few days mga kalangga. So I'd like to say sorry sa lahat ng mga subscribers and lalo na sa ating mga new subscribers na bago lang dito sa ating channel, and most of all sa ating mga dati ng subscriber natin mga kalangga. So pasensya na po kayo kung ngayon lang po kami nakapag-vlog ulit. And our video for today mga kalangga ay magluluto po ako ng, since Sunday ngayon mga kalangga and birthday ni Mama Mary, gusto ko din pong mag-celebrate. Gusto natin mag-celebrate with our little ways, little ways mga kalangga. So, magluto ra gud tagwan gud, simple dish pero signature na mga Pilipino mga kalangga. So magluto ko ngayon ng adobong or humba nga baboy. Bisaya version mga kalangga. Simple nga putahe pero lami. So yan, samahan niyo ako mga kalangga. Sana magustuhan niyo. It's my own version of adobo mga kalangga ha. Kung ano yung version nyo, it's okay, basta itong version na to ay akin. And ayun, sana magustuhan nyo po. So let's go, luto na tayo. So yun mga kalangga, since pork humba with boiled egg po ang ating lulutuin, kaya po nagpa-boiled na po ako dyan ng 6 na itlog. Yan po yung ating pork mga kalangga. Kung nakikita nyo po, yun po yung pinakuluan ko na karne mga kalangga. So ayan, maya nag-start na po akong magisa ng ating aromatics, ang ating bawang at saka sibuyas mga kalangga. Ayan, gisa-gisa. Tinawag ko pa si Insik dyan mga kalangga kasi mahirap po talagang magluto habang nagvi-video mga kalangga. Kaya kailangan ko ng assistant or magvi-video mga kalangga. So don't mind the background of my kitchen ha, kaya hindi pa po ako nakapaglinis dyan. And may hugasan po ako dyan mga kalaha mga kalangga. Then yung nasa kabila ay yung sinaing natin na kanino. So, ayan mga kalangga, na ako dyan, nag-saute or, minix-mix ko yung ating karne mga kalangga para, medyo matusta siya. Tapos, ayun, ililipat natin sa, yung pinakita ko po na itlog mga kalangga, ayun po yung binalatan ko, tapos ko na po siyang balatan mga kalangga, no? So, ayan, pakupsan lang nato siya konti. Parang, prituhin muna natin yung karne konti, mga kalangga. So, ayan, mekos-mekos lang tayo dyan mga insen. Kaya, hininaan ko yung apoy para talagang, hindi masunog yung ating karnino. At dahan-dahan lang yung pagkaluto. Maya-maya niyan mga kalangga, nung bas na yung kanyang katas or yung kanyang sariling mantika, naglagay ako dyan una talagang nilagay ko dyan ay yung oyster sauce mga kalangga. Tapos, naglagay ako dyan ng patis. Yan po yung version ko ha. Kung ano yung version nyo, just go ahead. Pero yan po yung version ko. Yan, nilagyan ko na po yan ng patis at oyster sauce mga kalangga para yung lasa ay talagang manuot doon sa karne mga kalangga, no? Hindi boring yung ating hindi boring yung ating humba. So yan po yung version ko, ulitin ko, that's my version. Kaya ayun mga kalangga, minikos-mekos ko lang yan para musok talaga doon sa ilalim ng karne ang lasa. Katapos dyan, yung tubig na pinakuluan ko ng karne mga kalangga, yun yung sinabaw ko. Sinabaw ko lang po siya para hindi masayang, no? Kasi lang yun, malinis yung mga kalangga kasi pinakuluan ko yun na karne. Yun yung tubig sa pinakuluan ko na karne. Maya, nilagyan ko ng dahon ng laurel. Hindi ko siya dinamihan mga kalangga kasi alam nyo, ayaw ni Insik talaga ng yung talagang, yung marami bitong, maraming mga paminta na Kaya, saktong-sakto lang yung nilagay ko. Isang, parang 3 dahon ng lata yun. Isang putos ba. Tapos konting dinurog na pepper. Kasi ayaw ni Insik nung pepper na buo mga kalangga kasi nakakain niya yun eh. Lagi niyang nakakain yun. Sa puton siya kapag nakakain siya nun sa sa pagkain niya ba. Kaya ayaw niya nang lagyan ko ng buo na paminta. Yung durog lang yung nilagay ko kasi hindi yun
Tapos nalalasahan pa rin niya, di ba? Oh, so yan. Tinimplahan ko siya mga kalangga para kapag nag-boil na siya or kumukulo na siya mga kalangga, tapos nag-soak na yung kanyang or na-reduce na yung kanyang sabaw, ay manunuot talaga sa karne yung lasa. Yan, tinakpan ko muna siya para talaga namang ma-amaze ka sa amoy at sa gandang ng niluluto nilangga mga kalangga, no? So, ayan, kumukulo-kulo na siya mga kalangga. Then, pagkatapos dyan, nilagay ko na yung ating isa sa pampalasang ating Knorr pork cubes. Ilagay pa tayo dyan ng Knorr pork cubes. Social tayo ngayon, ha? Nakita kasi ako ng Knorr pork cubes sa ref mga kalangga, kaya yun nilagay ko. Naglagay ako ng small amount of vinegar lang naman. Yung hindi masyadong maraming vinegar mga kalangga. Yung tamang-tama lang. Then pagkatapos dyan mga kalangga, nilagay ko na yung ating mga sili. Yan yung nakapagpapasarap talaga ng ating humba, no? So request ni Sik na medyo maanghang-anghang. Hindi naman maanghang yung sili na yan, kaya dinamihan ko mga kalangga, no? So ayan. Hayaan na natin dyan, tapos ilagay natin ang ating Knorr pork cubes. Then hayaan natin siya dyan mga kalangga, no? Para naman talagang huwag kayong don't mind the mga hugason dyan. Then, pagkatapos mga kalangga, naglagay ako ng konting ketchup para naman medyo may kulay ang ating niluluto, no? May pula-pula ba? Pula-pula. So, ayan, naglagay ako dyan ng ketchup mga kalangga. Yung UFC ba na ketchup, kasi may tira pa kasi akong ketchup nung nakaraan. Kaya yun, nilagay ko dyan yung konting, small amount lang naman. Yung parang mapula-pula lang. Then, hindi pa ako satisfied sa tamis. Kung medyo gusto nyo naman na medyo matamis-tamis yung inyong pork humba, mga kalangga, lagyan nyo ng brown sugar. Kasi naglalagay po talaga ako ng brown sugar, pampabalance ng lasa doon sa ating suka, no? Para hindi masyadong maalat, hindi rin masyadong maasim. Meron ding, matamis ba, no? Na side ang ating pork humba, mga kalangga, no? So, ayan. Minekos-mekos natin yan, mga insan. Pagkatapos po mga kalangga ay tinikman natin, no? So tinikman ko siya mga kalangga. Tiningnan ko yung yung lasa niya kung sakto na ba? Kung tamang-tama na ba mga kalangga? Then medyo nakulangan pa ako sa ketchup, kaya ayan, naglagay pa ako ng konti. Konti lang naman po yung dinagdag ko mga kalangga, no? So ayan, nagbalance na yung tamis, yung asim, tsaka yung alat. Hindi po siya masyadong maalat, na konting patis na talagang nilagay ko. Kasi tapos paminta lang. Hindi ako naglagay ng asin dyan mga kalangga kasi may toyo na eh. So ayan, medyo nag-reduce na yung kanyang yung kanyang kanyang sabaw. Parang nanunuot na talaga sa karne. Sobrang sarap na yan mga kalangga. Hindi, yung karne natin hindi ko talaga siya parang na-overcook ba? Hindi ko siya in-overcook mga kalangga. Parang napaka-tender ng karne. Yan yung gusto ko na yung karne ba, ng klase ng karne o yung klase ng pagkaluto, yung hindi talaga siya yung malambot na parang boring na. Nakita ko na parang nag-reduce niya siya yung mga kalangga. Kaya ayun, nilagay na natin ang ating mga boiled egg, no, na sumama pang plastic kanina. Buti lang nakita natin. Kung wala, nako, baka makain pa natin yun, no. Plastic yun ng ng Knorr pork cubes mga kalangga na nasama sa sandok ba. So yan na, nilagay ko na dyan yung ating boiled egg mga kalangga. Yun yung pinakahuli talaga na yung ingredients o yung last part ng ating pagluluto ng pork humba with boiled egg mga kalangga. Sobrang sarap at naaamoy ni Spinks talaga. Tingnan nyo yung kanyang dila mga kalangga. Lumalabas-labas pa yung dila niya. Kasi daw ang bango ng niluluto ng kanyang mommy. So ayun si Spinks, no, ang gwapo na ng anak namin, no. Ang laki na mga kalangga. Oh, ayan. Gwapo talaga ni Spinks. Nagro-roll over pa siya kasi naamoy niya yung bango ng niluluto ng kanyang ina. Talaga naman. So yan po mga kalangga. Tuloy tayo sa ating pagluluto. Kung nakikita nyo dyan ay talagang nag-reduce na ang sabaw. Kaya yun, naisipan ko na talaga mga kalangga na that's the perfect time na kailangan patayin na ang apoy, no. Pero nasa mahinang apoy pa rin tayo dyan mga kalangga. Kapag medyo ganyan-ganyan na yung inyong sabaw, huwag nyo masyadong lakasan yung apoy kasi masusunog nyo yung niluluto mga kalangga, mga ngamoy. Imbis masarap, papait yun mga kalangga kasi may patis, no. Kaya yun, kung nakikita nyo ko po, ginaganyan-ganyan ko yan para yung talagang sabaw niya ay manunuot doon sa itlog din kasi yung itlog ay huli natin nilagay sa karne. Lasang-lasa na siya mga kalangga.
Pero doon sa itlog, nahuli man yun, di ba? Pero hindi natin kasi pwedeng ilagay yun sa una kasi madudurog din yung itlog. Kaya yan, pinatay ko na yung kalan, mga kalangga. Yan, yung nakita no po, ang ganda talaga. Ang gandang tingnan, ang sarap-sarap talagang tingnan ng aking pork humba. Pinicturan ko pa yun para ilagay sa reels. Yan mga kalangga, no, tamang-tama na yun talagang ating texture ng ating pork humba. At talagang nasabi ni Papa na masarap. Thank you!